Pwede daw bang ilipat yung slipper clutch ng old sa latest natin ngayon? Ayan yung comment. So, tanong natin kay boss, tara. Boss, pwede ba ilipat yung ano? Kasi tinatanong na ako, yung dami na rin nag-PM eh. Pwede ba ilipat yung slipper clutch nito sa old? Yung slipper clutch ng bago? Pwede? Yun, no? Time na bubuksan na natin yung slipper clutch ng Raider 150 Fi na bago. Sama-sama tayong tuklasin kung pwede nga ba ilipat o pwede bang i-convert itong nalalaman dito sa lumang Raider Fi. Drain ko na yung coolant, sinide ko na para di tayo mag-drain ng oil. Ayan, tuklasin natin pare-parehas. Ayan na. Tayo natin yung laman. Okay. Yung takip, same ng takip. Bukod dito, walang butas. Parehas na parehas. Pati yung loob, parehas na parehas. Balancer, pareho. Mayroon na ring pin. Oil pump, walang o-ring. Ito nalagdag. Oil pump, pareho. Yung gears dito, pareho. Ito lang talagang iba. Makapansin mo dito, 3 bolt na lang, oh. Gis, yung kanyang bolt. Ang clutch lining ay 4. At ito, pang dagdag oil lubrication para mag-stay yung oil, papasok dyan. Ginagawa din natin yan sa mga race bike natin, pero ito maliit to. Sa atin medyo malalaki. Take note sa pagkalas nito, dapat hindi ganong mainit yung makina, medyo warm lang kasi 3 yung bolt. Pag tinanggal mo yung isa na mainit pa, possible na ma-deform itong metal kasi metal siya. So, ito hindi naman siya mainit, hindi naman napapaandar. Kumbaga demo unit lang to. Huwag mong kalasin mo na lahat. Yan. Kasi mabebengkong. Pag kinalas ito, may sign naman yan kung nasa ng labas. Ayan, nakalagay out. Ibig sabihin sa labas yan. Yung spring, 3 piraso. O, ito na ang pagkakataon yung maghanap ng ka-size o kasukat ng spring, racing spring. Kuha na natin ng haba. Ayan, 37.4. Ang haba. Ang taba naman 17.8. Yan, ready na kayo kung ano yung makasukat. Yung stock spring natin, yung turbo dito, di ba, liit. Pwede na natin itang hugutin para magkaalaman na. Yun. So, hindi mo pala siya basta-basta mahuhugot dahil may parang lock siya. Ito. Yan. Ito, para may sima. At, take note ha. Nauna yung plate. Ito ang pagkakaiba. Clutch plate, yung metal. Naunang nakadikit dito sa clutch pressure. At yung makinis na part ay nakaharap dito. Tapos itong sunod, yung kanyang judder spring or wave washer din. Tawagin natin wave washer dahil alon-alon eh. Oh. Dito siya nakapatong. Yun, nauna yung plate. Sunod na yung lining. Yung clutch lining, yung unang nakalagay ay 25G din. Pwede sa Raider Fi. Same sila, same. Okay. Tapos napansin ko rito, ayan, nakahilera na sila. Compare dati, hindi siya nakahilera. Sumunod ay clutch plate. Malaki ha. Iba yung size nito. Ito yung luma na Raider Fi. So yung plate, compare natin yung plate. Ayan, diba? Mataba. Taba to. Hindi siya papasok. Hindi natin siya pwedeng gamitin. Luma. Tapos yung lining niya, parehas ng luma. 3mm. Halos same ng kapal. Pareho. Tapos ito yung nasa gitna. Same size, pero iba ang texture ng loob. So, mas malambot ito compare dito sa gitna, ay sa dulo. Tingnan nyo yung pagkakaiba. Parang ano siya, parang, ang tawag dito, oily, ang tawag doon. Parang mabilis siyang mabasa. O parang, ang texture niya is parang malambot, parang rubber rice, parang ganon, ang pagkaka-explain. Parang ganon siya. Iba yung kulay. Sumunod na plate, ay, ayan, maliit na. Oh. Pag nag-order kayo nito, magkaiba ang part number, magkaiba ng size, hindi pwedeng ito lang.
Yun. Magkaiba. Lalo na sa luma, iba pa din. Iba ang ngipin. Take note lang natin yung dalawang malapad, bandang labas. Ayun, gitna, yung dalawang ganito. Yun, yung parang rubber rice, ang style. Yung shiny. Then last na plate. Yun, maliit. So, dalawang maliit at dalawang malaki. Tapos yung lining niya, ganito siya. Ganito yung forma niya. Yung dalawang medyo matigas, nasa kabilang dulo, at ito nasa gitna. Yan, ito yung forma. Yan. Tapos yung clutch pressure plate, dalawang maliit ay nasa loob, dalawang malaki nasa labas. At wala na siyang lock washer. Yan, palas na natin. 22mm washer. Iba na yung washer niya, mga pal. Tapos ito na. Pasok na ba? Ayun pala sa virgin pa. Yun. Oh, washer. Washer. Ito ang gitna. Wala tayo yung luma. Yan. Tapos, ugutin natin ito lahat. Kasi may napansin akong kakaiba eh. Yan. Napansin ko kakaiba dito. Ito. Medyo makapal at ginawa ng tanso. Kasi madalas na nagkakaproblema tayo dito, naglalak. Naglalak minsan to na parang naiipit yung bandang dulo dito kaya naglalak. Ngayon ginawa nilang copper type para maiwasan nga naman yung pagkalak at mayroon na siyang daanan ng oil sa gitna. Ito. Ano ba nangyayari boss pag naggalak? So, Hindi naman neutral. Kumbaga, pag umandar, tumatakbo na ng kusa. pagpasok mo lang ang cambio. Pagpasok mo ng cambio, minsan tumatalo. Nangyari sa amin yun sa racing. Yan, makapal na to at kinaikli. Yun, ito yung kakaiba na binago ng Suzuki dito sa bagong modelo. Itong shafting ng main shaft at ng bago ay ng luma ay magkaiba. Kukuha tayo ng luma. So ito ang pagkakaiba ng main shaft na bago at ito yung lumang Raider FI. Kung magko-convert kayo ng slipper clutch ng bago dun sa lumang Raider FI ay hindi pwede na hindi kalasin ang makina dahil iba ang kanyang shafting. Compare mo, hindi siya papasok. Ito yung luma. May sample tayo ng luma. Yan. Ganyan dapat siya. Hindi siya papasok dahil magkaiba ang kanyang spline. Ito marami, ito konti. Diba? Kung mag-convert kayo nito kahit hindi nyo na isama to, kung pwede. Kasi ang na-advance lang naman dito, ito, tsaka ito yung luma. Difference ng luma, mas maliit. Same haba, mas maliit, mas pinatibay. Kung magko-convert kayo ng slipper clutch, ito lang ang bibilhin nyo. Ito yung lining kahit hindi na, ilipat nyo na lang yun sa inyo. Ito, saka ito lahat. Magkakaroon tayo niyan once na available dito sa Pilipinas ang clutch housing. Ngayon, kaya natin binuksan to para may idea kayo kung pwede nga ba na plug and play lang. So, masasabi ko lang hindi siya plug and play dahil nga kailangan natin buksan at palitan itong kanyang main shaft. Ito. Kailangan natin itong palitan. Kaya namin sa kaya, pero magastos. Dahil pag conversion pa lang, labor pa lang namin is nasa 3,000 plus na. Plus parts, di ba? Maglaan ka ng mga maximum of, siguro? Minimum of 10 kasama parts. Hindi natin masabi kung magkano. Wala pa kasi mga price sa Philippines yung ito. Kasi ito pa lang mas mahal na. Pero nga, suggestion ko lang, pwede naman ilipat or ibalik lang or hindi natin ipalitan na bago. Kasi ito lang ang nabago sa kanya. Oh. Ito lang. Same pa din. Size, pero sa timbang, di natin sure.
Timbangin natin kung mabigat nga ba to. $963 grams. Yung luma, 992. Mas lightweight. Dahil, pinalaki yung butas dito at nagbawas dito. Kaya mas gumaang siya. Mas advantage pala to dahil mas gumaang. Mas dagdag torque. Yun. Pag convert natin, pag kinonvert natin, ito lang mga papalitan. Main shaft. Ito. Kahit di mo napalitan yung pinaka-housing, pwedeng ibalik. Pwedeng yung dating housing pa rin. Pwede pa rin. Kasi same lang sila ng itsura at ng height. Yan o. Same lang height. Ang pagkakaiba lang ay timbang. So pwede naman butasan yan. Yung gusto nyo may kagaya nito, pwede nyo butasan. Walang problema. Yung sukat ng butas sa gitna, boss. Magkaiba. Ano yan? Hindi. Kaya naman eh, ito, mayroon siyang sariling kanya. Ah, okay. Pero kung same pa rin yung gagamitin mo, ba't ka order nito? Yung luma pa rin lagay mo. Kung mag-order ka nito, hindi yan papasok dito. Diba? Ayan. Parang ang kay 1 ay kay 1. Oo. Clutch hub niya, tingnan natin kung gano'n lang siya kabigat. 218 grams. Yung luma, 247. Ang laki ng difference. At ito, partida may ano pa siya. 178. 143. Mas mabigat siya. Sulit to. Siya maraming butas. Mas mabigat naman to. Dito nga naman binawi. Testingin nga natin, boss, yung luma dito. Papasok. Pasok ito. Buwan ko siya. Sige. Itong luma, halimbawa, ito yung luma nyo, papasok ka rito, pero yun nga lang, yung tawag dito hub, hindi. Yan. Oh, pasok. Pasok siya. Pero, slipper pa siya. Yan. Okay. Kaya kung mag-convert kayo, kahit di mo napalitan to, kasi nasa 4,000 plus din ang price niyan, ng luma. Hindi ko alam sa bago ngayon kung tumaas na ang price. Yan, tapos na tayo sa clutch slipper. I-additional ko lang yung last video natin na ito, kung ano to. Sa tingin ko, ito ang air cut-off valve na meron nakalagay sa reader card natin. Ito yung reed valve. Pati yung may sensor na yung air cut valve. Ayan, may sensor. Hindi tayo gaano ka-experto mag-explain dyan. Next na episode natin, bubuksan natin o kung ano talaga yung nalalaman dito. Anong pinaka-function niya. I-ano natin yan, i-explain natin yan. Okay? Sa mga magpapakonvert, wala pa tayong parts. Indonesia pa lang meron. Paparating tayo, tapos gagawin ko ng package yan, kung magkano abutin, then ipopost namin sa